Mami, nung nagtambak ng ganyang katambak na yung reclamation mga ganong kataas kayang pulgada ang tinaas ng tubig? This isang bahay. Isang bahay? Yes. Bawal namang huli ng isda dyan. May mga bantay na. Ating asinan yun Tapos hanggang nag-impla isda ay nakasingan na parang kinakain na rin ng tubig. Ganong kalaki kaya ito, Parang kasing laki yata ng isang barangay ito Sobra pa. Okay, good afternoon guys. 3:30 ng hapon, nandito tayo ngayon sa Barangay Tabang sa Giginto, Bulacan. Sa likod natin, makikita nyo yung ginagawang railway project saka yung station dito sa Tabang, Giginto. Yan. So, malaki-laking project to. Katulad ng pupuntahan natin ngayong araw, pupunta tayo dun sa ginagawang airport dito naman sa Taliptip, Bulacan, Bulacan. Tignan natin kung gaano nakalaki yung na-reclaim nila doon at yung proyekto kung gaano na kalaki yung natapos nila. Tignan din natin kung ano yung mga naging epekto noon doon sa mga residente malapit doon sa lugar, kung ano bang mga trabaho maibibigay sa kanila at ano yung naging epekto doon sa mga kabuhayan nila. So kasama natin si Darling Apple. So tara, samahan nyo kami. Malapit lang dito yan, siguro magbiyahe lang tayo mula dito sa Giginto, Bulacan. About 20 to 30 minutes mararating na natin yung Taliptip, Bulacan. So tara, medyo malamig naman yung panahon, 3:30 ng hapon, tamang-tama lang. Samahan nyo ulit kami. Dala natin Honda ADB. Kayang-kaya kami niyan kesa doon sa Pasio maliit. So tara, let's go! Tignan muna natin sa mapa kung gaano kalayo yung pupuntahan natin para may idea tayo. Okay, nandito tayo ngayon sa Bagong Bayad Street. Tapos, nasan yung ginagawang airport? Ayun! Nasa kanan natin siya ngayon. Ayan guys. Ito tayo. Tapos ito na yung ginagawang New Manila International Airport. Ayan siya Barangay Taliptip. So katapat na natin siya ngayon. Hanapin lang natin yun yung kalsada na to para makalapit tayo sa kanya kung saan yung pinakamalapit. Dito daw sa tulay na to makikita sa may Taliptip Fishport na to. Ayan. So ayun yun. Ayun yung na-reclaim nila. Ang problema natin, ang layo. Hindi natin matatanaw pala dito. Ayun yung mataas na yan. Ayun yung buhangin na yan. Oo, yan. Yan na yung na-reclaim nila. Kuya, paano makalapit dun sa sa airport? Lalapit lang kayo pa, iikot. Oo. May kalsada bang makakalapit doon? Walang kalsada. Paano makakalapit doon? Bangka. Bangka talaga. Ito. Pasukin natin to. This way, Taliptip National High School. So yun guys, hanapin natin yung makakalapit tayo doon. Teka, sarado to baka dito tayo Dulo? Tawiran na po ata yan. Sa tawiran? Tapos may papaganon doon? May papasukan po. Baka may gusto kang shoutout. MJ, girlfriend mo? Ito lang talaga yata Tingnan nga natin. Baka dito pwede na. Tanaw na yung ginagawang airport dito, ate. Yung ginagawang airport, nasa na yan? Hindi pa kita? Simula po nung ginawa ng airport, parang naano na yung tubig, nakulong na. Tapos pagka lalo tag-ulan, kami na po, epekto na. Kasi po, pag po nabugnos tong plaisdaan, nadediretso na po yung tubig dito. Hindi po kadating tulad, nakakaikot-ikot ang tubig. Dati hindi po ako nagbawangka kasi yung daan hanggang doon po yan. Lahat po yung nabili na ng San Miguel yun.
Konti na lang po kami dito. Ilan na lang bahay. Isa, mga 4 na bahay na lang po. Yun ang nangyari. Yung iba, pinapili kung yung lilipatan. Yung iba nagpabayad talaga. Kasi ang ano nila, nawalan silang hanap buhay. Yung iba bayad sa kanila, ginawa nilang puhunan. Nag-apply po sa San Miguel, natanggap naman po siya. Kaya po, biyaya ang Panginoon, napunod po siya. Assistant na lang siya ng engineer. Siyempre, biyaya pa rin ng Panginoon. Talagang, ang problema lang po namin, sacrifice po talaga, yung daanan. Araw-araw nagbabangka natin yung bata, umaga, hapon. Tara na, Mami, magbangka na tayo dun sa airport. Ikot kita doon, tatawid kita, tapos pabalik na lang kita. Mami, hindi ako marunong naman. Mababaw lang po ba yan? Ako hindi marunong. Ay, mababaw lang naman po. Hey, guys! Napasubo yata ako, guys! Okay na po. Hindi na lang po ako gagalaw. Okay lang po ba yung tumatagilid-tagilid? Hi, guys! Shoutout ka, te! Ay, napasubo tayo! Papakita natin sa kanila. Nasa gitna kami ng palaisdaan po. Palaisdaan. Gumagalaw, gumagalaw. Ayun, ayun yung mga pilapil na putol-putol na. Dati siyang may mga part na lupa pa. Ito ayan yung kadiretsuhan yan. Ayan, pag ganun. Ano, Mami? Ano yung kasi ano dati yung asinan? Ay, ito po, asinan. Sayang, hindi ko inabutan yung asinan. Yung airport na yun yung ginawang asinan talaga dati yan. Mami, nung nagtambak ng ganyang katambak na yung reclamation mga ganong kataas kayang pulgada ang tinaas ng tubig. Oh, this is isang bahay. Isang bahay? Yes. Saan na tayo? Nabangga po kami? Ayun, guys, dito pala kila ate, kitang-kita na yung tambak ng airport. Ganong kalaki kaya to, me? Hindi ko alam eh. Parang kasing laki yata ng isang barangay to eh. Hindi naman. Sobra pa. Sobra pa po. Kasi tagos na yan pa ubando. Alam mo yung sa Binawangan. Doon na andaan yun eh. Riprap na to, sinimento na po yan. Oo, meron na siya. Yung mga bato. Pader, tapos po, buhangin na. Grabe, ang taas ng tambak, ano. Ito kasi ilog yan eh. Pero napakalapit na natin, Mami. Ayan lang eh. Oo. Ito yata gagawin din niya. Parang tatabunan din. Oo, ito daw ay mga dating lupa. Ngayon ay nakikita nyo, unti-unti na po siyang kinakain ng tubig. Ano? Mami, parang okay na rin na bayaran ng ng San Miguel kasi nauubos na po. Blessing din naman kasi nagkaroon kami ng trabaho. Tsaka talaga naman na narating naman tagang point na ganyan na hindi naman natin hawak ang panahon, ang habang panahon na nandito tayo. Siyempre, hindi mo naman pag-aari, aalis at aalis ka. Pero salamat sa Panginoon kasi bago nangyari yung ganito na, kumbaga, inanina ng Panginoon, ready na kami. Kaya salamat pa rin sa Panginoon. Kahit mahirap, talagang sacrifice, pero yung pagka nga sabi may sacrifice, alam ko naman may ginhawa pagkatapos, di ba? O tsaka malalaki naman ng mga anak. Yun ang blessing sa akin bago nangyari to. Malalaki ng mga anak ko. Anong subject yan? TLE po, TLE po. TLE? Ano yung TLE? May video Technology and Life Education. Technology and Livelihood Education. Mag-aral kayo mabuti ha. Nagpalipad tayo ng drone guys. Nakakapagtaka lang. Walang mga tao doon na gumagawa. Wala rin kaming nakitang heavy equipment sa drone. Hindi ko lang sure pero doon sa screen na nakikita ko kanina, wala eh. Pero baka nasa malayo lang. Check natin sa big screen baka sakaling makita natin. Pero yung mga nagko-construction, wala kami nakita. Wow, ganda na. Kailan ba submission yan? Bukas na, tapos yun lang ginagawa. Tapos may pangalan yan, alam niyo yung mga pangalan nito? Si-search niyo pa. Alam niyo paano i-search? Picturean na, tapos sa Google. High-tech na ngayon. Dati pupunta pa kami sa library, hanapin namin isa-isa. Sarado library.
Ayan, may nakita tayo dito sa Sampaloc. Ayun, no? Dami bunga. Naalala ko tuloy yung pagkabata natin. Kukuha tayo ng sampalok sa kakakainin ng asim. Tara, gawin natin ngayon. Asim! Yan, sarap alalahanin ng pagkabata. Kuha tayo sampalok. Sampalok kayo dyan! Masim niya kuya eh. Maasim nga! Okay! Oh, sarap. Mainit-init pa pala, oh. Alam mo yung Oh, bati tayo. Hello po. Naapektuhan ba sila atin ng ano? Nung pagtatambak? Naaabot ng kalsada yon? Anong daanan? Pilapil. Ah, may pilapil po. Tapos nung nagtambak po yun, talagang tumaas na siya. Hindi, kasi pa ano yan, nung nabili na ng San Miguel, siyempre yung mga may-ari hindi na pinagawa. Kumbaga, napabayaan na. Dati tinataas po kasi yung pilapil. Oo, tinataas yung pinapagawa yung pagkaan. Eh, nung ano, wala na, pinabayaan. Pero kukunin po ba din yung area nyo daw na yun? Hindi talaga. Karuktok. Alanganin naman, dadaanan kayo ng aeroplano doon sa ibabaw. Tsaka di sila mapayag, makakapangit ng view yung bahay namin. Oo nga po, no? Para sa akin kasi blessing din eh. Opo, blessing po yan, pangkahalatan. Pangkalahatan. Kasi, ang sabi nga nila, game changer yan ng bansa. Kasi, malaking airport siya na interconnected na sa Riles, sa NLEX, pati Fishport. Parang nasa isang location na po yung lahat ng kalakalan. Pero parang ngayon po walang gumagawa. Hininto po. Bakit po hininto? Hindi ko alam eh. Basta ang nagtatrabaho dyan, nilipat sa Manila, sa may Binondo. Good morning ulit guys, 11 AM ng umaga. Second day natin, hindi natin natapos kahapon yung mission natin. Naubusan tayo ng oras, madilim na. Ngayon bumalik tayo ngayong araw para ipagpatuloy. Napansin natin kasi kahapon, walang tao dun sa ginagawang airport. As in, wala akong nakitang tao dun sa nagpalipad dahil ng drone. Nilipat muna daw yung tao kasi may isa tayo nakausap kahapon, si ate. Sabi niya, nilipat daw yung mga tao sa Binondo, Manila. Hindi natin alam kung bakit. So, sana may makausap tayo. Tapos, dito sa Bulacan, napansin din namin na maraming mga lumang bahay. Parang mga bahay ng Kastila. Sa mga nadadaanan natin, ang dami. Dahil nga malapit tayo sa tubig, halos napapalibutan ng tubig ang bayan na to. Mayaman sila sa yamang dagat. So, yun. May nabibili dito mga hipon, isda, alimango. Mura kasi dito. Malaki ang kamurahan kumpara sa ibang market. Siyempre kasama natin dito sa likod si Darling Apple, ayun. At si Ate Sam, yan. At si Ziki. Ayun si Ziki. Hello Ziki! Ang New Manila International Airport o Bulacan International Airport ay matatagpuan sa coastal area ng Bulacan, Bulacan. 35 kilometers ang layo mula sa sentro ng Maynila. Layunin ng proyektong ito na mabawasan ang lumalalang problema sa mga paliparan kaugnay nito ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Naigawad ang proyektong ito sa kumpanyang San Miguel Corporation sa pangunguna ni Mr. Ramon Ang. Ang proyekto ay may kabuuang sukat na humigit kumulang 2,500 hectares at 12,000 hectare para naman sa ibang proyekto gaya ng residentials at commercial establishments. Ang nasabing airport ay magkakaroon ng 4 na runway na malaking tulong para maiwasan ang mga delay flights at arrival ng mga eroplano. Sinimula ng groundbreaking ceremony noong October 14, 2020 at inaasahang matatapos ang Phase 1 project sa taong 2028. Taong 1972 nang maiulat sa pahayagang The Manila Times ang proyektong ito bago pa magdeklara ng martial law si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ay nilayon na simulan ang proyekto, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ang proyekto ay naantala. Ngunit sa haba ng panahon at mga pinagdaanan ng proyektong ito ay sa wakas nasimulan na rin. Itinuturing itong game changer ng bansa dahil ayon sa mga pag-aaral, mas strategic ang lokasyon nito at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan at sa ekonomiya ng bansa. Inaasahan na magkakaroon din ito na kapasidad na aabot sa 200 milyon na pasaheros kada taon, 6 na beses ang dami mula sa kasalukuyang paliparan meron tayo.
Nakatakda rin na bigyan ng daan mula sa NLEX ang paliparan at train station para sa mas mabilis na kalakaran. Ganun pa man, maging maganda man ang hangarin o layunin ng proyekto, maaaring may mga tao na di papabor dito. Okay, good morning guys! Nandito tayo sa mismong libingan ni Marcelo H. Del Pilar dito sa Bulacan, Bulacan. Sa ilalim ng rebulto daw na to, dyan mismo nakalibing yung labi ni Marcelo H. Del Pilar. Yan, dito mismo. Dito yan sa San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Nakapasok tayo sa mismong museum niya. Kaya lang, dahil National Museum mga ganon, bawal palang mag-video sa loob. Picture-picture lang talaga. Pero sa labas, pinahintulutan naman tayong mag-video. Yun, nabanggit ni Kuya kanina, yung nag-tour sa atin sa loob, na yung bahay pala ni Marcelo H. Del Pilar, yung ancestral house nila, ay sinunog nung panahon nila. Naniniwala sila, dyan daw sa may part ng harap, malapit sa kalsada. Ngayon, itong bahay na nasa likuran natin, tinayo na lang nila para maging museum. Tapos yung mga nasa loob niya, karamihan sa kanila replica, maliban doon sa La Solidaridad, first volume.